ano ba yung pakiramdam na yung lalaki na titira sa'yo is malaki yung tarugo tapos 9-inch ang haba. So, ngayon sasabihin ko dito sa inyo kung gaano ba kasarap yung tarugo na malaki at 9-inch. So, unang-una, ganito kasi yan. Meron akong naging jowa dati na na may ganung na tarugo, malaki tapos may 9-inch yung haba. So, bale, nagtagal kami no ng mga 8 months lang. Kasi, yun na nga, naghiwalay kami after 8 months. Kasi medyo complicated yung namin, yung relationship namin that time. So, syempre, bago nagtapos yung relasyon namin, syempre, may nangyari sa amin. So, ganito po kasi yan. That time kasi is, yan yung unang araw na nakatulog ako sa bahay nila. And that time din kasi birthday ng papa niya. So doon ako pinatulog ng ng ate niya, ng mama papa niya. Kasi nga yung bahay namin is medyo malayo pa. Tapos gabi na rin kasi. So sinabihan na lang ako na doon na lang daw sa kanila matulog. Tapos bukas ihahatid na lang daw ako. So doon ako natulog, guys. Ngayon, doon sa kwarto niya, bago kami nagtulog, bumili siya ng apat na bote ng Red Horse. So, Red Horse is my favorite drinks. So, kasi mas madali kasi akong natatamaan kapag ka Red Horse yung iniinom ko. Madali talaga akong nalalasing. So, ako kasi kapag ka nalalasing ako, alam niyo na, sobrang alam mo yung hiya ko nawawala, ganun. So, ngayon, yun na nga, umiinom kaming dalawa sa kwarto niya. Hanggang sa naubos namin yung 4 na bote. So, syempre, ako talagang may tama na ako kasi kapag ka Red Horse kasi yung iniinom ko, talagang nalalasing talaga ako. So, yung boyfriend ko is medyo may tama lang, ganun. Hindi siya same sa akin na talagang lasing ako. So, ngayon, yan pa lang yung unang namin na may mangyayari sa amin. So, wala namang masama kasi magjowa naman kami, diba? So, normal lang yan sa mga magjowa na may nangyayari sa inyo na mga ganyan. Kasi parang sa paraan na yan, parang nyo din yung feelings ninyong dalawa. Kasi pag walang ganyan sa relasyon, parang hindi nagiging matatag yung pundasyon ninyo bilang magjowa. So, need talaga ng ganyan. So, yun na nga, guys, yung patulog na kami, nakahiga na kami sa kama. Alam mo yung hindi ko naman in-expect na bali yung namin, pinapahiga niya ako sa dito sa kamay niya, and then nakatingin ako, sa kanya, nakaharap. And then nakaharap din siya sa akin. So, habang nakahiga ako sa niya, sa dito niya, parang hinihimas-himas na yung ulo ko. Tapos, alam mo yun, na that time, parang magkadikit talaga yung namin, dibdib namin. So, parang nakaramdam ako ng init. So, yung ginawa ko, ako yung gumawa ng unang moves. So, hinalikan ko siya. Kasi gaya nga ng sabi ko, kapag ako nalasing, nawawala yung hiya ko. Pero pag hindi ako nakainom, guys, syempre mahiyain ako. So, yun na nga, guys, sinimulan ko siyang halik-halikan. Syempre sa labi niya. And then, nung naghalikan kami, parang mas lalong tumindi yung init na nararamdaman ko. Kasi alam naman natin pag lasing, di ba? Sobrang medyo konting landi, konting lang, talagang makakaramdam ka agad ng init. So, yun. So, nung hinalikan ko siya, syempre, gumaganti din siya, hinahalikan niya rin ako. Hanggang sa pinasok ko yung kamay ko sa damit niya, hinasimas ko yung likod niya. Tapos, hanggang sa syempre parang pinaayos ko yung higa niya, tapos pumaibabaw ako, tapos hinahalik-halikan ko siya. So, doon, ako muna yung unang gumagalaw, hinalikan ko yung mga leeg niya, and then, unti-unti kong tinanggal yung yung damit niya, tapos yun, talagang hinalikan ko lahat ng katawan niya, leeg niya, tenga niya, ganun. So, ako kasi kapag
nagro-romansa kasi ako sa isang lalaki. May ano eh, may dalang ano, alam mo yung feeling na kapag hinahalik-halikan mo, may dalang sip-sip. So, yun yung pinaka gustong-gusto ko talaga na ginagawa kapag ka nagro-romansa ako ng isang lalaki. And then, after nun, bumaba ako, dinilaan ko yung ano niya, dinilaan ko yung puso niya. Yung pusod niya, ano ba yan? Pusod, o dinilaan ko, tapos tinanggal ko yung suot niya pang baba. So, doon guys, nabigla ako kasi nung nahawakan ko kasi, talagang naano ko na sobrang laki, tapos sobrang haba. So, nung time na yun, mas lalo talaga akong nakaramdam ng init. Kasi, alam naman natin, di ba, na gustong-gusto, maraming mga kababaihan yung gustong-gusto yung mga tarugo na mahaba, tapos malalaki. Kasi, after niyan, talagang hahanap-hanapin ng babae yan. Talagang masasatisfy talaga ang babae pagkatapos ng ano ninyo, ng harutan ninyo sa kama. And then, yun, sinubo ko. Yung pagsubo ko pa talaga para siyang masikip sa bunganga ko kasi nga malaki. Tapos, every time na ipapasok ko talaga lahat, parang feeling ko talagang naaano talaga sa lalamunan ko yung tarugo na guys. So, sobrang sarap sa pakiramdam. Alam niyo yung kapag pinapasok mo talaga lahat, parang naaano ka na, parang naaano ka kasi nga naaabot niya dito talaga sa lalamunan mo. So, ayun, habang binabayo ko, syempre, dinidilaan ko, pinapasok labas ko sa bunganga ko. Talagang ramdam, lasang-lasa ko talaga yung lumalabas sa tarugo niya. Yung medyo maalat-alat. Maalat-alat siya, pero masarap. 'Di ba? Yan yung lasa na maalat, pero masarap. So, ayun, mas lalo akong ginaganahan na isubo yung ano niya. Kasi nga, nasifeel ko na nilalabasan siya ng alam mo yung parang laway na lapad. So, ayun, habang binabayo-bayo ko yung tarugo niya, dinidilaan, pinapasok ko rin yung dalawang itlog niya sa bunganga ko, dinidilaan ko yung mga hita niya. Sobrang sarap sa pakiramdam, guys. And then, pagkatapos nun, ako naman yung pinahiga niya. So, yung ginawa niya, syempre, gaya ng ginawa ko sa kanya, hinalikan niya rin ako sa labi. Tapos hinalikan niya yung liig ko. Alam mo yung talagang basang-basa ng laway niya yung liig ko. Yan yung pinaka-gustong-gusto ko talaga. Tapos alam mo yung paghalik na talagang may kasamang sip-sip yung ganun. Tapos ramdam mo talaga yung dila niya na talagang inaano niya talaga sa balat niya. Yan yung gusto ko talaga. And then bumaba siya, kinumot-kumot na yung dede ko. Pinapasok na sa bunganga din yung nipple ko, yung ganyan. So, habang ginagawa niya yun, na parang hinihimas na yung dalawang kong pakwan, syempre ako, medyo napapaungol na. Kasi nga, nasasarapan na ako. Talagang, nararamdaman ko na rin na talagang kumakatas na talaga yung yung pikay ko talaga. So, yun. Pagkatapos niyang himas-himasin yung pakwan ko, bumaba siya, dinilaan niya talagang yung buong katawan ko. So, sobrang sarap sa pakiramdam. Tapos, hanggang doon na siya sa pinaka-sukdula na talaga. So, tinanggal niya muna yung pang-ibaba ko. Alam mo yung feeling na tinanggal niya muna yung suot ko na palda. Kasi nakapalda ako that time. Tapos, iniwan niya yung pinaka-last na supot talaga. Hindi niya muna tinanggal. So, yung ginawa niya, parang pinatagilid niya muna. Tapos, kinain niya yung tikay ko. So, sobrang sarap sa pakiramdam, guys. Alam mo yung mahaba pa talaga yung dila niya. Talagang every time na pinapasok niya sa butas ng ng tikay ko yung dila niya. Talagang sarap na sarap. Talagang nakakakiliti siya. Tapos, every time pa na dinidilaan niya yung pekpek ko. Tapos, alam mo yung pagbinitawan niya, may halong hila. Yung Tapos, sobrang sarap talaga. And then, pagkatapos nun, pinasok niya yung daliri niya, yung isang daliri niya. So, habang ginagawa niya yun sa akin, ako naman, napapakumot sa buhok ko. Sobrang sarap. Alam mo yung feeling, yung sarap na parang gusto kong umihi, pero wala naman pala yung ganun. So, sobrang nakakakiliti siya. Lalo na kasi kapag ang babae kasi, pinipinggit, tapos hinidilaan yung
yung tinggil. Yung pakiramdam niyan is parang hindi mo talaga maipaliwanag yung sarap. Yan yung pinaka-gustong-gusto namin mga babae, yung pinitinggil kami tapos dinidilaan yung manok, yung tinggil. Sobrang sarap. Tapos yung dinidilaan pa yung mga hita namin, pati yung puwet namin. So, sobrang sarap kapag ganun. Kasi may mga lalaki naman kasi na masarap talaga kumain ng tek-tek. May mga lalaki din na nakakabitin. Hindi sila masyadong marunong. So, yung shota ko kasi talagang sobrang galing niya. Alam mo, every time na kumakain, kinakain niya yung tek-tek ko. Talagang may tunog pa talaga na para siyang hinihigop ng sabaw, yung ganun. So, gusto ko yung ganun. So, mas lalo ako nakakaramdam ng libog kapag ganun kumain yung jowa ko. So, yun guys, after nun, pinabangon niya ako. Tapos, pinatalikod na yung ginawa namin is yung unang-unang ginawa namin na posisyon is yung aso. So, nung pinasok yun ng dahan-dahan yung tarugo niya guys, grabe, sobrang sarap. Alam mo yung pagkapasok niya parang medyo hindi pa talaga pumasok kasi nga malaki. And hanggang sa parang pinasok niya bigla. Tapos talagang na-feel mo na masikip talaga siya tapos biglang pinasok. So, sobrang sarap guys. Kasi nung pinapasok labas niya na yung tarugo niya, na parang nakadapa siya sa likod ko. Tapos kumukumot-kumot niya yung dalawa kong yung pakwan ko. And then dinidilaan niya yung likod ko. Sobrang sarap. Tapos lalo na kapag binibilisan pa niya lalo. Tapos sobrang sarap kapag ganun. Gustong-gusto ko yung binibilisan niya talaga. Kasi alam niyo, sobrang sarap kapag masikip yung tarugo ng isang lalaki. Tapos mahaba. Mafe-feel mo talaga na parang umaabot, na tatamaan yung sa loob ng yung puson mo, yung ganun.